So, nandito tayo sa Victoria Park Stampede. Ang daming tao. Oh no! Ayan na. Diba? Baby, paano yung mga nagra-rides nga? Napakainit. Diba? Yun na meron eh. Tiis lang. Nice. Ito ang Stampede. Tingnan natin kung kailan tayo makabalik kasi ang init naman. Grabe guys, ang init. Abot singit. First time to, no? Nakalimutan ko pa yung shades ko. Kasi last year hindi naman ganito grabe ka-init. Hindi, painit daw siya ng painit kada taon. Wow. Eh, parang sa Pinas din, pataas din yung temperature kada summer. Grabe, no? Grabe. Eh, ano pa lang to 30 plus pa lang to. So bukas yung hottest namin, 35 degrees. Oh no! Oh my God, 34 pa lang ngayon. Lang. So maganda. Mahangin naman. Pero mainit Pero talaga. masakit pa rin sa balat. Wala ka talagang lugaran, pag malamig, reklamo ka din. Oo, dito kasi extremes din talaga eh. Pag mainit, reklamo ka pa rin. So wala bang sakto lang dyan, di ba? Grabe. Ayun, so uwi muna tayo. uwi muna kami guys, tapos tuloy natin yung kwentuhan natin. Yan, kapag na, chill na lang. Mainit kasi ngayon eh, mamaya na lang ulit. Bye. A few inches later. So yun guys, tuloy natin yung vlog kanina. Grabe yung init talaga. Pero ngayon? Pero ngayon, ang ganda. Sarap dito sa lugar namin. Napakahangin. At saka, yun naman, nasa ilalim kami ng puno. Kahapon nag-vlog din kami dito guys. Kung mapapanood nyo, or kung napanood nyo yung vlog namin ng Temu. Yan, dito namin sinut yun. So for the meantime, chill lang muna kami dito. Kasi, ang sarap ng hangin dito, no? Hindi iba siya, hindi katulad kanina nung umuwi tayo, grabe yung init doon. Oo, iba. Pag tumatama talaga sa balat mo, ayan sobrang sakit. Yan. So, nagagamit na rin natin yung backyard, no? Pag-cortisayon. So, meron siyang sariling upuan. Paw Patrol yan. Paw Patrol nga ba to? Paw Patrol. Paw Patrol. Yung mga nabibili natin sa Goodwill. Goodwill Mga lang Goodwill yan. finds. Ito $5 lang to guys. Canada. $5 lang itong isa na to. So yun nga pala, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung heat wave na nararanasan natin dito sa Calgary, lalo na sa Alberta. I think buong linggo may heat wave na warning. So ito ang ating temperature. So mas mataas bukas. 35 yan kanina, ngayon bumalik siya sa 34. And yan heat warning is in effect. Yan, buong linggo may heat warning. Kasabay niya ang stampede. So parang ang hirap talaga mag roller coaster, mag-rides ng sobrang init. Kaya feel ko kung babalik nga kami gabi. Yung mga definitely gabi. Yung parang ganto na palamig na. Actually hindi pa nga kasi 31 pa rin ngayon. Magsi 7 PM na. Ayan. So hindi naman kami nagrereklamo, pero as much as possible, iwasan natin yung direct na tama ng sun. Kasi matagal din naman nating inantay na uminit, 'di ba? Syempre, babad tayo sa snow. So ngayon, ine-enjoy din natin yung ganitong weather, pero yun nga, kung magbababad ka sa araw ay mahirap din. So dapat tamang timpla lang. Yeah. Kanina nga guys, actually nung nasa train kami, grabe, punong-puno yung train. Hindi lang namin ma-video kasi nahiya kami. Oo, syempre privacy din. Yung mga pupunta ng Stampede, mga halos wala nang suot. Oo, nasa red line kasi yung yung Victoria tsaka Earlton. So doon kami sumasakay din pa Chinook. Grabe, laging maraming tao ngayong linggo. Yeah. And yung mga attire ng mga tao ay pang Stampede, and alam mo parang wala na ring isusuot.
Kita na lahat. Hindi, pero dito naman kasi sa Canada, wala lang Wala na yun. yun eh. So, normal yun. Kahit ano pa nga yung size mo eh. Kahit slim ka, kahit mataba ka, walang pakialamanan dito sa damit. So, mind your own business, ika nga. So, kahit ano pang kulay ng buhok mo, lahat, kahit anong forma mo, okay na okay dito. Naalala mo nung Sunday, no? May punk, no? May punk. Sabi ko, baby, ang laki ng palong. Yung ulo ng buhok niya. Parang palong ng manok. manok. Oo. Pero ganun talaga yung, alam mo na, yung mga fashion sense ngayon ng mga kabataan. Dito. So, tomorrow, no, ay, yun nga, mas iinit pa. Ito yung pinakamainit sa buong linggo. So, kanina 35 degrees Celsius yung naka-register dito sa app, pero ngayon 34 na lang. So, mataas pa rin yun. Lang yun, baby. So, 34 bukas. So, mas mainit kasi 31 ngayon. And then, may thunderstorm daw sa hapon. Kasi nga, di ba, pag init, lamig, alam mo yun, magkakaroon ng thunderstorm sa hapon. So, itong nararanasan daw nating heat wave, yung sinasabi na lang nga, kaya nag-issue sila ng heat warning, ay ang source daw nito, epicenter daw sa California. So, hindi ko sure, nabasa ko lang yon. So, mas mainit, ibig sabihin, sa Amerika. So, California, USA. And I think, yan, syempre magkakatabi yan, Alberta, BC, Saskatchewan. So, I think, nakakaramdam din ng init yung mga katabi nating province. And ito nga, na-experience namin yung matinding init. Kasi na-expose kami nung Sunday. Nung stampede. Yan, kamusta ba? Kamusta experience mo? Kaya nga si Sain, di ba pinakita ko kasi kanila yung video, pula-pula yung fish. Oo. Ngayon, meron pa rin eh. Oo, grabe. Kami. Oo, kaya dapat talaga meron kang shades, may hat ka, tapos tsaka naglagay tayo ng sunblock yan. Kailangan may sunblock. So, sabi nga sa news, no, yung mga nagpunta nung Sunday, kasi nga may free pancake breakfast, ay pumalo ng 200,000 plus na tao. Yan, grabe. Napunta pa kami sa maraming tao talaga. Tapos, ang init pa. Pero, enjoy. Hindi naman na kami nagbibilang kung ilan yung tao nandun. Pero, yun nga, no, parang beating the record talaga, or record breaking yung bilang ng tao nung Sunday. Kasi yan, family day yon ng Stampede. Tsaka libre kasi yun. Yes. May mga free day pa rin. Actually, bukas yata, baby, may mga kids day. So, talaga? Hindi lang Sunday yung free. Pero like 8 to 10 yung time. So, after that, regular rate ka na naman. Okay. Yes. So, pero plano natin Sunday, di ba? Babalik tayo Sunday. Babalik tayo Sunday or even Friday. Depende. Kasi nga, ngayon nga, pwede rin kami pumunta or pumunta kami sa NMAX. Tingin mo? Kasi pag, pag gabi, may mga fireworks. Yeah. So, pwede rin tayo manood kung gusto natin. Pero kasi gabi na yun, 10 or 11 p.m. I think. 11 siguro. So, yun. So, dahil nga sa init na nararanasan ngayon, ano pa yung mga ipinapayo nila para iwas heat stroke. So, dito rin sa Canada, syempre, may mga ganyang warning din and advice dahil nga sobrang taas ng temperature at hindi sanay masyado ang mga tao dito na mainitan. Syempre, sanay sila sa lamig, lalo na dito sa Alberta. So, lalo na sa mga nag-i-stampede, ito yung mga pinapayo. So, dapat talaga alternate. Hindi naman laging nasa labas ka pag nag-i-stampede ka, nag-rides ka. Dapat pumunta ka sa mga buildings. So, may mga buildings na may aircon. Kaya kami din, from time to time, pumapasok. Actually, nung bumili kami ng lunch, actually, burger yon, no? Doon pa namin kinain sa BMO? Ano ba yan? BMO Center. Oo, para lang hindi mainit habang kumakain kami. And ang dami rin namin kasabay na nasa gilid. Lahat. Oo. Pumapasok sa loob. Oo. Kasi kailangan din mag-cool down ng katawan mo. Hindi maganda na babad ka sa init. Tapos maraming drinking fountains doon. So it is very important din na you have to be hydrated. Yan, 'di ba? Inom ka lang din ng inom ng water para pampabawas ng init sa katawan. And then meron nga pala ding misting stations 'yon, 'di ba? Para mas mabawasan ang init na nararamdaman mo sa paligid. And then ito, patok na patok, baby, sa sa Stampede, yung pagbili ng ice cream. Yan, baby, pwede tayo kumuha ng ice cream. May ice cream sa bahay.
Yan maya-maya, kukuha yan. Sabi ko nga pala, pang pakul ng katawan din. May ice cream talaga tayo. namin kanina. Sabi nga niya, pag-upo dito. kuha kami ng ice cream nga. And yung mga patok na inumin din. Yung mga refreshing drinks. Yan, lemonade. Actually, nung bumili kami ng burger, dapat bibili rin ako ng lemonade. Pero hindi ko na kinaya. Ang haba ng pila, ang init. So, may baon naman kaming water. Yun na lang yung pinagtsagaan namin. So, dapat din talaga pag mag-stampede ka, may baon kang water. In case nga, kapag ganyan kahabang pila, hindi mo na mabili yung gusto mo. Mas maiirita ka na sa haba ng pila. Buti na nga lang Kasi ang init. Buti na lang guys, yung pumila ako sa burger, alos hindi siya ganun kahaba. Oo, mabilis lang din. So, since nagpag-uusapan natin tong heat wave or heat warning, ito yung sinasabi natin dati na unusually warm yung winter natin last year. Di ba walang masyadong snow? Kaya akala ko ngayong summer, di ba nakakatakot yung effect ng init. Kasi mamaya sabi natin magkaroon ng maraming wildfire. Di ba hindi natin masabi kasi nga painit ng painit ang ating summer every year. So, buti na lang ngayon. So far, ito mo, di ba? Ang clear ng skies namin. Walang wildfire. Pero, doon nga sa news, since nga sunod-sunod yung araw namin na mainit, yun, at risk pa rin sa pag-develop daw ng wildfire, lalo na sa northern BC, northern Alberta. Yan, yun yung mga prone sa wildfire. Malalaman na lang namin foggy na dito or di ba? Kamusta kaya ang mga taga Vancouver dyan, no? Bakit? Baka sobrang init sa kanila kasi sa kanila, hindi masyadong naglalamig. Hindi, nagtanong ako, kachat ko last time si sis, Isay. Kamusta daw? 31 din sa kanila So, parang nagkakadikit lang din tayo. Ayan so dito, I think hindi pa updated kasi ang Calgary daw 29 degrees. And then yung Vancouver nasa 28. Pero grabe yung init sa Edmonton 33 daw. Wow. Okay. Pero ngayon sa apps namin 31 degrees. Kaya I think hindi updated yung apps na tinitinan ko. Kumusta kaya sa mga ibang provinces pa like Winnipeg? Kumusta kaya ang mga weather dyan? So, I think mainit-init din talaga, nakakaramdam sila ng magandang summer. Pero sa atin yung masakit sa balat dahil outdoor activity ang Stampede. So, alam ko yung Stampede kasi the greatest outdoor show on earth. Yun sabi, yun yung tagline niya. Pag nababasa mo yung ganyan. And may concern nga lang pala na nabanggit kapag nag-heat wave alam nyo naman dito sa Canada ang daming homeless. So, isa sa binabantayan nila yung mga homeless. Syempre, nasa kalsada Ang hirap din naman na wala kang bahay na tinutuluyan sa ganitong klaseng weather. So, parang winter din naman, di ba? Yeah. Iisipin mo rin naman sila, saan sila natutulog. Tingin ko gagawin niya, papasok sa mall yan. Yan, papasok sa mall para magpalamig. Kasi sa mall din talaga mas okay. Kumpara sa labas. Kahit sa amin nga baby, sa office, ang lamig. Oo. Yung AC rin sa office namin, malamig. Paglabas mo, biglang init. Pero yon, sabi sa news, binabantayan or may rumoronda rin para sa mga homeless na kailangan na uminom ng tubig. Alam mo yon, kasi syempre mahirap din naman na mawala ng malay, ma-dehydrate. Yung iba kasi syempre yung homeless, hindi na alam kung ano ba yung kailangan ng katawan. So, dapat may nag-monitor din kung ano yung kailangang inumin or i-take nila. Pero napansin mo kanina, bumaba tayo sa Chinook Station. Walang Wala masyado. Hindi natin alam kung nasaan. Kasi dati, di ba, pag buwi tayo, ang dami nila dun sa station. Pero kasi ang init. Ang init talaga. Nasa mall sila. Pwede. Kasi pumunta yun ng Chinook Station. Sa Chinook Mall. Kasi entrance lang. Di kasi sila pinapapasok talaga guys sa loob. Papasok mo sila, palalabasin sila ng mga cardboard. So, yung nasakyan namin nga ang train walang aircon. Hindi ko lang sure kung lahat ng train ganun. O baka dahil old yung train na nasakyan namin. Nasakyan natin kanina. Kaya, sobrang dami pa ng tao. Nasikip tayo kanina. Pero, okay din naman. And, ano ba yung mga patok na patok sa panahon ngayon, lalo na mainit. So, sabi ko nga kanina yung mga inumin, yung ice cream, and yung mga rafting companies, yung mga may pa-boat
boat na activities dyan. Grabe, patok na patok daw sa kanilang business ang init na nararanasan ngayon. So, sabi nila, record-breaking din daw ang kanilang sales, no? Wow, sana all. Kasi ang daming nagpupuntahan. Sabi sa, nabasa ko sa Bonus Park. Kasi may rafting activities doon. Ang daming water activities. Dapat nga mag-ano tayo din, no? Activity doon. Hindi lang nagtuloy last time kasi umulan. Pero ngayon nga, maganda ituloy. Kaya sabi nila, dinadayo daw talaga yung mga park na may water activities. Sa Friday kaya? Pwede. Sulitin natin kasi ngayon lang ganito kaganda yung weather. Mamaya, magtatago na naman tayo kasi malamig na lang. Pero pagdating kasi guys ng gabi, malamig din dito. Sakto lang. Nag-electric fan pala kami pag gabi. Pero okay lang. Hindi kami naiinitan talaga. So, yung bahay namin, bahay talaga hindi, yung inuupahan namin, ito, lower suite kami, upper suite to. So, hindi daw talaga to basement, sabi nung may-ari. Kasi hindi naman siya bahay na connected kami, tas kami yung nasa ilalim. So, sadya siyang ginawa as a rental place. So, lower suite and then upper suite. Kaya hindi kami yung sobrang ilalim or mababa, no? Yun. No, alas kita mo nga agad eh. Hindi ka tulad pag sa bahay kasi guys, diba may mga basement. Nasa ilalim ka talaga. Oo, yun yung basement talaga. Ito hindi. Garden level view kita tayo. Mo agad eh. Ayan oh. Yun. So, meron din pala ako nabasa, baby. Nakakatakot lang oh. Pero hindi ko alam kung totoo to. Baka naman kasi ito yung sabi sa news. Nung 2021 daw, meron daw deadly heat dome na nangyari dito sa Canada. So, sabi ng ECCC. 3 C yun, ECC. So, yung heat wave daw na to ay magtutuloy-tuloy pero hindi rin daw kasing tindi nung naranasan nila ng deadly 2021 heat dome which claimed hundreds of lives across Western Canada. Wow. Baby, nasa Western Canada tayo. So, hundreds of lives daw yung nawala because of that heat dome nung 2021. So, wala pa naman tayo dito nun sa Canada. 2022 tayo dumating. Nagano pa lang tayo na wala. Pa lang tayo kakapanganak pa lang kay Zion nun. Yes. And kulit na ni Zion, no? Ayan, kung mako-compare nyo lang yung videos dati, paupo-upo lang to, tahimik pa. Ngayon, napakagulo. Mga pangdagayan dati. So, yan, no, napaka-chill lang ng activity. Sabi ko nga, punta kami sa playground, ayaw na ni Alin. Kasi 7 p.m. mainit pa rin. Alright. Oo. So, yun, para sa mga pupunta pala sa Stampede, nako, magbaon kayo ng maraming tubig, pang payong, or pang hat, para ma-cover yung face nyo. Grabe talaga yung impact sa face kapag direct yung sun dyan, no? Hindi kasi ito nag-hat eh. Ayan, danas niya yun. So, ramdam ko, guys. Oo. Paplanuhin namin kung kailan kami makakabalik this week or yun nga, last day na sa Sunday. Magbubuk kami or bibili ng ticket kasi pag last day, tas yung night show ay may bayad yon. Yes, pamanood tayo nun kasi hindi natin napanood dati yun eh. Alright, oo. Para naman ma-experience natin. And wala namang pasok nun. And gusto ko rin ma-experience yung ganyang enjoyment bago tayo sumabak sa ating panibagong work. Yes, mag-i-start na pala ako ng work next week sa bagong employer. Yan, sa bago nating law firm. And yan, excited na ako. Yan, kaya sabi ko, enjoy muna tayo. Sulitin natin yung Stampede bago tayo mabuhusan ng gagawin. Kasi aside sa trabaho ko, meron akong ititake na courses. 1 taon din yon kailangan para sa ating career. Kaya sabi ko, magiging busy na to. Kaya ewan ko kung kailan kami makakapag-vlog na lang din from time to time. Otherwise, panay si Alwin na lang din makikita niyo pag busy ako. So kasi, dati ano pa kami, podcast ni Janice regarding sa aming copy trading sa Forex. Ang dami ko pang time nun. Ngayon, parang hindi ko makita na makakapag-vlog ako, makakapag-live pa ba ako for Forex. So, we will see. Depende sa load natin. Kasi syempre, hindi lang din naman yun ang ating buhay. Meron pa tayong Zion na makulit sa bahay na gusto mo na lang minsan mag-ano na lang kayo. Netflix. Pero pag Netflix pala, ipapalipat niya rin yan sa Paw Patrol. Alright. Yan.
So, yun guys, so chill lang muna kami dito. Sarap dito, no? Yes, ulitin mo na yung Ang sarap ng hangin niya kasi, guys. Baby, ice cream na pala tayo. Ako ice cream. Oy, may apa naman tayo. Sige. Sige, babalik ako, guys. Hindi, sama ko na kayo. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung ice cream namin. Binigay ni ni Dwayne. Pakita ko sa inyo. So, guys, kuha man tayo ice cream. Ito, meron tayong apa. Yan. Daddy, Yeah. Daddy, doing? Ice cream. I see. Yeah. It's an ice cream. Ice cream. It's an ice cream. You want ice cream? No. Okay. Hi, Daddy. Wow, ice. So, ito na ice cream natin, guys. Ha? Hazelnut. Sakto sa sakto sa tag-init. Diba? Ganda ng place namin, guys. Sobrang nakaka-relax tong pwesto na to. Yeah, wait. Yan kay Mami. Hati kayo ni Mami. Yummy! Yay! Thank you! You want ice cream, Sayan? Ayan, oh. Kinuha na ni Sayan na ka. Saktong-sakto sa tag-init. No? Ay! Wait, matatapon. Sobrang sarap. Ayoko pa kainin ni Sayan, no? Pero actually si Sayan hindi masyado mahilig dyan. Ano lang yan, sa umpisa lang siya. Pero hindi talaga siya yung sabi mong kakain. Thank you, Mami. So, thank you, Dwayne. Buhay na buhay pang yung ice cream. Yeah. So yun guys, no, pasok na kami sa bahay at medyo lumalakas din yung hangin. Ayan. So muna na tayo kasi mag-e-edit pa tayo. Ayan, so yun guys, so I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon. And yeah, kung may mga question kayo guys, just comment na sa comment section natin, ano? So, nandito na lang guys, see you on the next one. Peace!